Naka-alerto ngayon ang mga otoridad sa iba't ibang probinsya sa inaasahan sa mga panahon sa mga susunod na araw. Partikular na nag-aalala ang mga taga-Zambales na bumabangon pa lang sa landslide at baha noong nakaraang linggo kung saan 30 ang namatay. Balitang hatid ni Bam Alegre. Ang hagupit ng habagat nitong Lunes, tila isang bangungot na hindi raw makakalimutan ng mga taga-Zambales dahil sa magkakahiwalay na landslide sa Subic at sa malawak na pagbaha sa Olongapo City. Kabilang sa mga napuruhan ng Barangay Santa Rita, ang tulay na ito nalubog daw sa kasagsagan ng pananalasa. Isang nagibang bahay ang tumambad sa amin sa tulay. Naiwan din ng ilog ang punong kahoy na ito. Di pa man tuluyan nakakabangon sa kalamidad, doble kayod na ang mga residente sa paglilinis ng kanilang mga tahanan dahil sa banta ng sama ng panahon. Round the clock ang pagbabantay ng mga rescue team sa barangay. Prioridad daw ang clearing operations para may daluyan ng tubig sakaling bumuhos ulit ang ulan. Sobrang hirap sir kasi talagang ang kakapalan ng putik. Marami rin naman kami nakakatulong, yung mga tao dito yung mga taong nasalanta rin nakakatulong din namin. Pero di gaya ng ilan, marami pang residente ang hindi pa nakakauwi. Nananatili sila sa mga evacuation center. Ang kalaban nila ngayon, ubo, sipon at hika. Dumayo na roon ang ilang tauhan ng Department of Health para magsagawa ng medical mission. Binisita rin ng DOH ang mga evacuee mula Barangay Wawandwe at Kawag sa Subic. Samantala, nanalasa naman ng isang ipo-ipo sa ilang bayan sa Negros Oriental. Sa lakas ng dala nitong hangin, natumba ang ilang puno. Nagkaproblema din sa linya ng kuryente na siyang nagdulot ng malawakang brownout. Tinatayang mahigit 20,000 residente ang naapektuhan. Bam Alegre, GMA News.